tayo dyan, pero halatang pambata lahat ng rides. Ay, wow. Andito na tayo sa parang city nila, oh. So, ayan yung itsura ng bus. Ang laki ah. Gaya na may pagbukas na pinto dito. Tagtad lang na ganyan yung pera. Ayun na may mga hayop dun sa baba. Hello guys! I'm back again with another video at ngayon tayo po ay magko-cross border. Yes, you heard it right! Magko-cross border tayo for the second time. Actually, for the third time pala. Kasi yung unang ginawa natin is Singapore to Malaysia, then na Hong Kong to Macau, at ngayon naman is Vietnam to Cambodia! Yes, ngayon po, magka-Cambodia po tayo. At uunahan ko na kayo na ito pong ating bus ride ngayon ay binuko ko via Klook. So yung link is nandyan sa ibaba. And also, you can use my code Call Ivan 5 off to get extra 5% of discount kapag in-avail nyo ito or kung ano pa mga hotel and activities sa Klook, okay? So ngayon, let's go dahil merong 3 options na ride. 7 o'clock, 8:30, tapos yung isa is 1 o'clock. And ngayon ay ang pinili ko 8:30. So mag-breakfast na muna tayo sa baba. Pero hindi ko na sa papakita yon. Then let's go na doon sa mismong pick up location. Ayan guys, so andito na tayo ngayon sa Quang Heng bus. Ayun na, nakita nyo naman nakalagay doon sa sign Vietnam to Cambodia or vice versa, pwede yan. So ngayon, let's go. I-claim na natin yung ating ticket kasi via Klook nga natin ito binili. So hindi ko alam kung magpapa-reserve pa ba or kung ano ang kaganapan dito. And let's go. Ayan. Ito yung mga time. So tignan nyo, 6:30, 8:30, 13:00, 16. So 8:30 tayo. Bus ticket, Ho Chi Minh to Phnom Penh. Ayun na, tignan nyo, nakalagay Vietnam to Cambodia. Tulad ng sinabi ko lang din pala kanina, wala palang other special name or hotline lang, maliban dun sa sinabi ko. Then ayan, nag-o-offer din sila ng iba't ibang tours. Ayan, as you can see, hello. I book a ticket via Klook. Here. So tinitignan lang. Yeah, that's me. What's my seat number? 12? Okay, so 12. Oh, solo chair. Let's go. Ayun na, tignan nyo. Ito yung itsura ng chair. So, merong solo-solohan na ganyan. Tapos doon may dalawahan. Then ito, Bentan Market. Ito, feeling ko doon yan sa Phnom Penh. Tapos ito yung itsura ng bus. Color yellow siya. Ayan, Phnom Penh City Bus. And hindi natin nilang visa kasi visa free tayo sa Cambodia. Ayan, ito naman yung itsura ng boarding pass. So, nakalagay dyan passenger name, Paul Ivan de Guzman. Then 8:30 yung time. Then seat number 12 tayo. So, yun. Buti na lang talaga, doon tayo na-assign sa number 12. Kasi gusto ko yung solo ko, yung mismong upuan para just in case, di ba, makatulog tayo ng maayos at hindi tayo mahiya sa katabi natin if ever nagaganon tayo. Gets yung point? So, ayan yung itsura ng bus. Ang laki ah. Let's go na, pumasok na tayo. Okay, so pumasok na tayo. Seat number 12. Ito yung itsura. Diba? So sa loob, parang madilim. Like madilim pala, hindi parang. As you can see, itong camera kasi mayroon lang siyang low light feature. Kaya medyo parang lumiliwanag siya, pero hindi. So ito yung itsura ng sasakyan nyo. Then yung mga number. So ito yung number. Ayan. Be mindful sa mga number. Ito, number 7 and 8 to. Tapos ako, number 12. So much better yan. Dahil solo natin yung solo natin ang mismong area. So much better pala na dumating kayo ng mas maaga. Kasi dumating ng mas maaga itong mismong bus. So kahit mga 8 o'clock pa lang o kahit mga 7:55 magpunta na kayo para sure. Baka kasi mamaya bigla na mapuno. Bigla kayo maiwan. Doon kasi sa Klook voucher, merong 8, tas may 8:30 na nakalagay. So, might as well sundin nyo parehas. Yung pinakamaaga na yung sundin nyo para hindi kayo maiwan. May mga upuan naman doon. Okay? So, safest, dumating kayo dito ng kahit 10 minutes at least early. Ayan o, tignan nyo. Ayun nakalagay sa Klook. So, May 11. Then, yung confirm pick up na nakalagay dito is 8 o'clock, tas seat number 12. But, hindi ako namili ng seat kasi yung nakalagay seat arrangement, seats are randomly assigned. So, randomly assigned siya. So, swerte lang ako kasi yung gusto kong option na punta. May luggage allowance, tapos may complimentary water, tapos one-way transfer siya. Okay? So, ayun. The bus ticket does not include visa fee. Though tayo, hindi na natin kailangan yan kasi visa free tayo. So, pwede kayo makakuha ng full refund kung magka-cancel kayo at least 24 hours. Nakalagay na rin dito yung drop-off point. So, nandun na din yung sa Phnom Penh. Daw ito yung sa mismong Ho Chi Minh area. So
So, pwedeng pagka pabalik, doon kayo magmumula. Pauwi dito. Nagulat ako. Yung katabi ko pala mga Pilipino. Tagalog kasi. So, parang mas ano ko ngayon. Parang mas kampante. Kasi hindi tayo nag-iisang dugong Pinoy dito, kundi tatlo. Oh, ayan na, tama lang. Na magpunta kayo ng mas maaga sa 8 o'clock kasi 8:20 pa lang. Actually, 8:18 nung umandar yung bus. 8:30 yung binuok ko, pero 8:18 palis na. So, might as well na magpunta talaga kayo ng maaga kaysa maiwan kayo. So guys, ayan, sakay na kami at si kuya na nakatayo, nakikita niya nakatayo, kinukuha na niya yung passport namin. So isa-isa naming tinurn over sa kanya yung passport namin. Actually first time kong ginawa yun, first time kong binigay yung passport kong kani-kanino. But ganun din kasi nakikita ko sa social media, sa vlog, kapag nanonood ako ng vlog about dito, puro ganun din yung nakikita ko na tina-turn over talaga yung passport. I mean, kailangan niyang kunin dahil dun sa boundary is papatatakan niya yan ng Cambodia na stamp. Gets nyo yun? Kasi papasok na tayo sa Cambodia. So, ang gagawin is si kuya, ayan. Nakikita nyo na yan. Ang gagawin niya is siya yung bababa. Though, hindi ko alam kung parang sa Singapore, Malaysia, at sa parang Hong Kong, Macau, nabababa din tayo na in person. Then, yung mismong maleta natin. Hindi ko alam kung ganun ka-strict dito. So, babalitaan ko kayo mamaya kung paano yung magiging ganap. Okay? Okay, guys. Andito na tayo. So, sa napakalaking exit gate. Ayan o. May kapihan dito. Okay guys, so tapos na dun sa custom or immigration area ang exit dito sa Vietnam. So ayan na. Nakuha ko na yung passport ko. And actually, isa-isang binibigay yung passport. Hindi yung pipila ka, then i-stampan. Isa-isang tinatawag yung pangalan. Ganun yung scenario. Then ayan, nagbigay na sila ng Kingdom of Cambodia na immigration card. Let's go! Guys, sila na yung nag-fill out. Sila yung nag-fill out. Like, name, birthday, pati passport number. Ayan, bali kanina si Kuya yung nag-distribute ng passport namin. Diba? Ayan, dyan kami kanina dumaan. So, lahat ng papasok sa Vietnam, dyan naman dadaan. Kami kasi lumabas na kami. Okay, bus time. Let's go inside. Gaya na may pagbukas ng pinto dito. Sinususi. May nagbebenta ng SIM card. Though tayo hindi natin need yan. Kaya perks yun. Ever kapag kapunta kayo dito, isang bilhin yung SIM card yung capable sa lahat ng Southeast Asian countries. So, napakainit sa labas. Hindi ko alam kung magkano yung rate, pero just to be sure, para meron lang akong real na hawak. Kasi ang pera sa Cambodia, real yung pangalan. So, para just in case meron akong pera, feeling ko naman malaki kung 200k. I think so. Check natin mamaya. Nagbibenta sila ng SIM card, tapos money changer. Okay, so yan. Ayan si Ate. Kuha sila ng ibang pera. Nakatuwa naman. Nakadagdag lang na ganyan yung pera. Check natin magkano. Okay. Thank you. So, ang binigay sa atin na sa 200,000 ay 30,000 na Cambodian riel. So, yun yung presyo. Okay, so nakuha ko na yung passport. Ayan. Check natin kung meron siyang tatak ng Cambodia. Oh, may tatak na ako ng Cambodia. Wait, papakita ko sa inyo. Ayan, tignan nyo. May tatak na. First tatak ko sa Cambodia. Wow. Kung nakalagay dito, pwede akong magstay sa Cambodia hanggang June 9, 2024. But hindi tayo aabutin ng June 9 dyan. Dahil meron naman tayong another trip sa June 5. Laan nyo kung saan yun. Pwede na akong magkaroon ng peace of mind kasi ito lang yung iniisip mo, baka mamaya ako hindi sa akin maibigay ng okay ng passport ko, at least hawak na natin. So guys, dito na naman kami sa isang bus stop. So parang dalawa pala yung magiging bus stop. Unang bus stop is doon sa mismong border control ng Vietnam, then border control ng Cambodia. Then itong second bus stop is for hihik purposes and for snap purposes daw. Yung kanina lunch purposes, ganun. So dalawang stop. Then, sinerch ko yung location ng mismong area na pagda-drop offan is from here ay 1 hour and 55 minutes. So, medyo malapit-lapit na yun. Saglit na lang. Ayan o. Research ko. So, feeling ko hindi nakakabababa. Papakita ko muna sa inyo kung ano yung itsura. Ayan. Ito yung itsura ng makikita nyo dito. Tapos, doon sa unang bus stop, pwede kayo din magpa-money exchange tulad ng ginawa ko. And dito, feeling ko may money exchange din dito.
Yun lang ang problema, yun lang ang downside kapag kunyari hindi kayo by plane kasi walang ATM na pag-withdrawhan nyo, ganyan. Ang napanood ko pa naman sa mga vlog, medyo tricky dito sa Cambodia dahil tumatanggap sila ng dalawang currency, Cambodia, Riel, tapos US dollars. Ayun na, tignan nyo. Nandito na tayo sa Cambodia. Then yun yung makikita nyo pag nasa bus kayo. Mga farmland. Ayun na, may mga hayop dun sa baba. So medyo matagal pa siya. Go 1 hour and 30 minutes pa. But for me, okay lang din naman. Kasi ang kinuha ko naman na ride is 8 o'clock, diba? So sakto lang siya sa check-in time. Kasi kung dumating ako doon kunyari ng 9 a.m. tapos by plane, ano gagawin ko? Hindi naman pwede mag-early check-in, diba? Or yung mga ibang hotel, nakapabayad. Pero parang sa akin, okay lang. At least nakaupo ako dito. Tapos nag-data, nag-internet. Though, ano sila ina-advertise nila na may free wifi. Walang free wifi, guys. So, much better i-avail nyo yung SIM card na Southeast Asia na valid sa mga countries. Para kahit magpunta kayo ng Vietnam, magpunta kayo ng Cambodia, tapos bumalik kayo ng Vietnam, valid. Kasi kapag binili nyo Vietnam SIM card lang, doon lang yung available. Makakat na pagpunta nyo ng Cambodia. And kung Cambodian SIM naman is dito lang available, sa Vietnam wala na, di ba? So, very convenient ang eSIM. Buti na lang talaga bumili ko ng eSIM capable na phone na nung birthday ko, noong April. Okay guys, time check. It's already 2:55 p.m. At sinerch ko sa Google Maps kung gaano kalayo. Ano na lang, 18 minutes, so 7.5 kilometers yung layo ng ating destination. So, saglit na lang. Dito na tayo sa Phnom Penh. Phnom Penh. O, kung ano pang ang tawag. Tatanungin ko na lang sa local kapag nag-check-in tayo doon sa front desk kung anong tamang pagbigkas ng kanilang lugar. Ito yung dinadaanan namin. No? As you can see. Ay, wow! Meron dito pa mini Star City. Amusement park. Oh. Diba? Malapit-lapit na tayo. Ang init-init. Oh, Diyos ko Lord. Alam lang kasilong-silong. Parang matutusta tayo dyan. Pero halatang pambata lahat ng rides. Ay, natignan nyo. Oh. Meron tong parang mga tent. Ano siguro to? Night market nila. Ewan ko. I don't know. Ay, wow. Andito na tayo sa parang city nila. Oh. Ang ganda. Tignan yung itsura. Oh. May mga condominium. May mga building. Hindi ko in-expect na ganito pala itsura ng Phnom Penh. Phnom Penh. Ayun ang tignan yung ganda. Diba? Ganda. Yung flag ng Philippines. Andun. Kaya pala yung office ng ASEAN dito. Ayan. We're here na sa mismong city. And may nakikita na akong grab tuk-tuk. Ang cool naman. Kita nyo ba? Walang ka-traffic ha. Grabe, yan ang first impression ko sa Cambodia. Walang traffic pa ako na-encounter. Finally, we're here. So, time check, 3:11 p.m. Ito yung pagdating namin dito sa Phnom Penh. Tama lang pala yung mga nasa reviews. Kaya lang kasi mga ibang nasa reviews 4 o'clock daw. So, okay lang. Dumating na kami. So, mamaya ko na lang i-explain sa inyo review ko dito sa experience. Okay guys, so ngayon, ibibigay ko naman yung verdict ko about doon sa ating trip from Vietnam to Cambodia. And alam nyo, gusto kong sabihin sa inyo na grabe. Kasi I really had fun doon sa nangyari na cross-border thing. Kasi di ba nga sabi ko nga sa inyo, nung mga na previous clips, sinabi ko ganyan, first kong pag-cross ng border is, ano ba first kong cross ng border? Hong Kong to Macau via Jetty something. Tapos next naman is yung Singapore to Malaysia via luxury bus. Tapos ito naman is Vietnam to Cambodia via normal bus. Normal bus. So yun guys, grabe. Nag-enjoy pa rin ako sa ating pagta-transfer ngayon kasi number 1 is safe naman yung mismong sinakyan. Number 2 is napakalamig ng aircon. Number 3 is meron silang palibreng water. Number 4 is meron ako nakasama Pilipino kaya hindi ako ganong kinabahan. I mean, syempre, possible naman na wala kayong makasama pero at least safe, di ba? Tapos, sila na yung mga nag-ayos ng passport, ganyan. Yun nga lang, medyo sketchy. I mean, medyo nakakaba sa part na ibibigay mo yung passport sa kanila. Pero ganun daw talaga. Like kahit sa mga iba, sila mismo yung nag-handle para sa pag-exit ng Vietnam, tapos sa pagpasok ng Cambodia. I don't know kung ganun kapag pabalik kasi babalik ulit ako doon from Phnom Penh going to Ho Chi Minh, Vietnam kasi doon yung exit point natin. Okay? So yun lang. I highly recommend this one if ever po. Kung kayo ay gusto nyong i-book to, yung link is nasa ibaba. Also, you can use my code Paul Ivan 5 off para magkaroon kayo ng extra
5% of discount sa lahat ng i-avail niya sa Klook. Mapa hotels, activities, tours, transfers, and SIM card. Okay? So, yun lang. Thanks!